Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz po ito. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Opo, in control ang ating Panginoong Hesus. Forever in control. Hindi natin alam mangyayari. Ang mangyayari mamaya, bukas, or mamayang gabi. Pero alam natin, hawak ng ating Panginoong Hesus. At alam na alam niya ang mangyayari. Hawak niya ang ating kapalaran at alam na alam niya ang mangyayari bukas. Dahil nandun na siya. Siya ay forever. Siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang napakagandang quote ni Father J.D. Saldivar, TV Maria. Ang gospel na tinalakay ay sa Gospel 11. Kung paano tayo, tinuruan tayo ni Lord Jesus Christ kung paano magdasal na pinakikinggan ng ating Panginoong Amasalangit. Panoorin po natin TV Maria social media platform ng Catholic Church Tagalog. Manunood po ang mga Gospel First Reading, Psalms, pati ang preaching for the day at si Father JD ang October 12 na naatasan. Ito po ang kanyang quote: maaring hindi ibinibigay ang hinihingi natin, pero hingin mo si Lord, sasamahan at sasamahan ka niya. Zig Ziglar quote na napakaganda po. Ito po ay pagiging difference maker, pagsunod sa golden rule, pagpunta sa extra mile, paggamit ng can-do power, service, not words, dahil deeds, gawa, not words, matters most. Ito po, you can have everything in life you want if you will just help other people get what they want. Napakalinaw, ano po, makukuha mo raw ang gusto mo, makakamit mo ang gusto mong makamit na goals, dreams, sales, ano man yan, posisyon. Kung susunod ka sa golden rule na tutulungan mo muna ang iba. Yes, love your neighbor as you love yourself. Number 2, greatest commandments. Natutulungan mo muna ang iba, and then yung mga tinulungan mo, sila naman ang tutulong sa iyo para makamit mo rin ang gusto mong makamit. Kung ano man ang ating ginagawa, training. Opo, training is a key. Susi ang training. Ano man yang ginagawa mo, ikaw ay nagpapakadalubhasa sa iyong passion, training is a key, susi para ikaw ay magtagumpay, para makamit mo ang tugtog ng tagumpay na kasama si Lord Jesus Christ. Isa pa na gusto kong i-share, ang natutunan ko kapon sa post-training online, follow safe driving rules. Alam na natin ang mga rules sa driving, pero mas magandang mapaalalahanan tayo dahil nakasalalay po talaga ang buhay, ang ari-arian at mismo buhay natin, buhay ng iba ang nakasalalay. Kaya kailangan, ito po ang mga susundin natin mga rules. I always wear a seat belt. I do not exceed the speed limit and reduce my speed for road conditions. I reduce my speed for road conditions. Pangatlo, I do not use phones or operate device while driving. I do not use phones or operate devices while driving. While driving. Habang nagdadrive, huwag humawak. Huwag gumamit ng cellphone. Nakasalalay ang buhay mo, kapatid. Malaking multa dito sa Canada yan.
at malalagay ka pa sa alanganin. But sumunod ay I am fit, rested, and fully alert while driving. Panguli, I follow journey management requirements. Yan po ang napakagandang paalala sa atin, especially driving. At natutokso tayo, humawak ng cellphone pagka tayo nagdadrive. Ay, bawal na bawal po yan. Laki po ng multa. At sayang ang perang minumulta natin at nababangisan ng dungis ang ating lisensya. Dito sa Canada, napakahigpit po ng implementasyon ng bagong batas na yan. So sana nga sa buong mundo ay sinusunod yung rules na yan, dahil talagang nakasalalay ang buhay ng driver at nakasalalay ang buhay ng iba sa pag-drive ng talagang todo-todong awareness, focus sa manibela, focus sa driving, focus sa mga nakapaskel na ikaw ay handa na magpabagal kung merong road condition, especially kung icy, umuulan ng snow rito sa Canada kung winter time, ay kailangan talagang iba kasi ang winter driving dito sa Canada. So kailangan talagang maging aware para makaiwas, at distancing ang the best na defensive driving sa lahat ng oras, lalo na ang winter time. Ang distance driving, ang distansya mo, wag tutok dahil mahirap pumreno agad kung madulas ang kalsada. Kaya ang dasal natin ay safe road for everyone. Bagong napulot po natin kahapon na isang napakagandang great elements para magtagumpay. Ito po ay letter I times B as in vivid or victory times A as in action equals R. Ano po yan? I times B as in victory times A equals R. Yan po ay I as in imagination times vividness. Ang vividness na napakagandang translation ng Tagalog po ay sigla. Tayo ay masigla sa ating mga ginagawa. Hindi po tayo napipilitan. Sigla. And then times A, actions, positive actions, siyempre, equals R as in results. Opo. Imagination times vividness, which is sigla, times action, massive action, siyempre positive massive action, equals letter R, good results. Opo. Tanong, ano po ang uwi ninyo kahapon sa episode 62? Episode 62. Tanggapin mo ang aking biyaya na nakabukas ang iyong mga kamay. Na nakabukas ng todo ang iyong mga kamay. Hindi nakatikom, hindi kalahati ang sarap bukas, kundi bukas na bukas ang iyong mga palad para tanggapin ang mga biyaya ni Lord Jesus Christ. Siya ay summit. Siya ay pinaka-peak, highest peak. Siya ay the culmination ng ating mga pag-asa at mga ninanais. Dahil siya naman talaga ang the Alpha and the Omega, the first and the last, who is and was and is to come. Before you knew me, you expressed your longing for me in hurtful ways. Hurtful ay nakakasakit na mga paraan mo. You were ever so vulnerable. Mahina or oppressed.
to the evil around you in the world. But now my presence safely shields. Sumasangga sa iyo, enfolding you in my loving arms, na yumaya po sa iyo ng todo-todo ng aking loving arms, na I have lifted you out. Yes, I have lifted. Itinaas kita, anak, out of darkness into my marvelous light. Marvelous ay kahanga-hangang ilaw. Though I have brought many pleasure into your life, not one of them is essential. Receive my blessings with open hands. Enjoy my good gifts, but do not cling to them. Turn your attention to the giver of all good things and rest in the knowledge that you are complete in me. The one thing you absolutely need is the one thing you can never lose, my presence with you. Ito na po ang episode 63. Tugunin ang aking presensyang pagmamahal na sumasambang buong isip at may katotohanan. After nyan, babasahin natin ang karugtong ng mga aral, ikalawang kabanata mula bersikulo 14, 14 hanggang 26, and then yung Genesis 12 na insights ni John C. Maxwell sa John C. Maxwell Leadership Bible. Sampo hinango ni Sarah Young, enjoying peace in His presence. Sarah Young, Jesus Calling. Ang mensahe ni Lord Jesus Christ ay hinango ni Sarah Young sa Hebrews chapter 11 verse 6. Hebrews chapter 11 verse 6. It says, but without faith, kung wala daw ang pananampalataya, it is impossible to please Him. For he comes to God must believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Panghuling Bible verse na ating babasahin po, mga kapanalig, sa tulong ng banal na Espiritu ay nasa John chapter 4 verse 23 hanggang 24. It says, but the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. Papuri sa Panginoon. At ang desiderata ay humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog, at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan hanggat kakayanin at nang hindi sumusuko. Ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa episode 63, October 12. Beware of seeing yourself through other people's eyes. Yan po ang pamungad na mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. There are several dangers, mga panganib to this practice. First of all, it is nearly impossible to discern. Discern ay pagwariin, pagtantuhin. Nagdi-discern po ba tayo pagka meron tayong nakuhang idea or narinig ng mga salita, kahit itong pakikinig natin, tayo ba ay nagtatanto, tayo ba ay mayroong discern moment?
Kailangan mayroon po yan. At tutulungan tayo ng banal na Espiritu. It is nearly impossible to discern what others actually think of you. Moreover, their views of you are variable. Variable ay pabago-bago o paiba-iba. Subject to each viewer's spiritual, emotional, and physical condition. The major problem with letting others define you is that it borders on idolatry. Ano po ang borders? Ay mga hangganan. Your concern to please others dampens sa mga taong sumisira ng loob. Dampens your desire to please me, your Creator. It is much more real to see yourself through my eyes. My gaze. Gaze, I look steadily or intently. Ang ibang other word ng gaze. My gaze upon you is steady and sure, untainted by sin. Through my eyes, you can see yourself as one who is deeply eternal love. Opo, deeply, eternally love. Rest in my loving gaze and you will receive deep peace, malalim na kapayapaan. Respond to my loving presence by worshiping me in spirit and in truth. Katotohanan. Pag nilay-nilayan na po natin itong episode 63 sa tulong ng banal na Espiritu. Talagang napakalaking tulong ang ating banal na Espiritong Diyos. Kung hihingiin po natin ang tulong niya, tutulungan niya tayo. Yan po ang isa sa sentro ng pangaral ni Father J.D. Saldivar ngayong araw na ito, October 12, sa TV Maria social media platforms. Kaya in-encourage ko kayong panoorin, i-like, i-subscribe, mag-comment po. Dahil tinuro ni Father J.D. Saldivar ang turo ni Lord Jesus Christ kung paano tayo manalangin. Kung bakit didinggin ni Father God in Heaven ang ating mga dasal. Tinuro po yan ni Lord Jesus Christ sa Gospel for Today sa TV Maria na nasusulat sa Lucas chapter 11. So maging may kamalayan ka na makita ang iyong sarili sa pananaw ng iba or sa paningin ng iba. Yes, sa paningin ng iba, other people's eyes. Maging aware ka dyan. Aware ay mag-iingat. Pagtantuhin. I-discern. Dahil, sabi ni Lord Jesus Christ, yan ay maraming mga panganib ang idinudulot niyan na pinapraktis nating mga tao. Na tayo ay nag-aalala sa sinasabi, iniisip ng ibang tao. Usually, gumagalaw tayo, nabubuhay tayo dahil sa pananaw ng ibang tao. Mali po yan. I-discern ng mga salita ng Diyos, ang mga pangaral ng mga magagaling na pastors and priests, at makipagniig sa Panginoon kung ano ang mensaheng minsan ay nagpapalito sa atin. So talagang napakahalaga na ang pananaw ng Diyos ang dapat nating sinusunod, ang kalooban ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, hindi yung kagustuhan ng ibang tao or kaisipan ng ibang tao. Una sa lahat, sabi pa ni Lord Jesus Christ sa ating pagninilay-nilay, talagang napaka-imposible na
pagwariin mo, pagtantuhin mo ang mga sinasabi ng iba sa iyo o mga iniisip, mga iniisip ng ibang tao sa iyo. Dahil ang kanilang mga pananaw sa iyo ay variable ay pabago-bago, paiba-iba. Paiba-iba ang paningin sa iyo, pananaw sa iyo ng ibang tao. Na ito ay tumutukoy na sa each viewer's spiritual, emotional, and physical condition. Subject to each viewer's spiritual, emotional, and physical condition. Ito ay nag-uugnay sa kaisipan ng tao through sa pagiging espiritu, pagiging emotional, at ang kanilang pananaw sa iyo sa pagiging physical condition. Ang pinaka-problema, malaking problema, na hahayaan mo ang ibang tao na sila ang magdikta ng iyong buhay, na sila ang mag-define, magdikta ng iyong gagawin, ng iyong buhay, ay mayroon po yang borders, mga hangganan. May hangganan po at papunta yan sa idolatry, which is nagagalit ng todo ang ating Panginoon pag napupunta na po, nahahantong yang mga pananaw na yan na iniisip natin ang nasusunod ay kapwa natin, at ang iniisip nila ay kinakatakot natin, pinag-aalala natin, yan po ay nahahantong sa idolatry. Ang iyong pag-aalala, ang iyong mga alalahanin o pag-aalala na para pahangain ng iba, dampens ay mga taong sumisira ng loob. Yan ay mga sumisira ng loob sa iyo. Yan yung mga ninanais mo na para ako ay pahangain na iyong tagalikha. Nadadivert kasi mga kapanalig kung lagi nating inaalala ang iniisip, sasabihin ng ibang tao, ay yun na po ang nangingibabaw sa ating buhay. So nababawasan or tuluyan nawawala na ang mga pagnanais natin na para pahangain ang Panginoon na lumikha sa atin. Mas magandang makita mo ang iyong sarili na sa realidad sa pamamagitan ng aking mga mata, at my gaze upon you is steady and sure. Na ang paningin mo sa akin ay steady, intently, tunay na tunay. At siguradong sigurado. At hindi ito untainted by sin, na natatakpan ng kasalanan. Sa pamamagitan ng aking mga mata, makikita mo ang iyong sarili as isa sa mga malalim ng nagmamahal ng walang hanggan sa akin. Sa aking pagmamahal na steady, na matatanggap mo ang malalim na kapayapaan. Opo, malalim na kapayapaan ang ating matatamo, makakamit pag nanatili tayo kay Lord Jesus Christ, pag hindi po tayo bumitaw. Kaya nga, tugunin ang aking presensyang pagmamahal na sumasangbang buong isip na may katotohanan at may katotohanan. Yan po ang ating episode 63, October 12. Na-reviewin natin quickly bukas kung sa
pahintulot ng Panginoon, if the Lord wills. Nasusulat yan sa James chapter 4 verse 15. If the Lord wills. Dahil hindi po talaga natin alam ang mangyayari mamaya o bukas. Unknown po yan. Pero kung tayo nagtitiwala at kung tayo naglalakbay patungo sa landas ng ating Panginoon, landas ng kapayapaan, landas ng pagpapatawad, landas ng pagmamahal kahit mahirap mahalin ng ibang tao, landas ng pagkabait sa mga gawain, pagkabuti sa isip, landas sa pagiging tayo ay humble, humility, dahil ang humility is a great virtue. And then tayo ay maawain at tayo dapat ay maging mahabagin. Dumako na po tayo sa Mangangaral, 2 kabanata, ang karunungan at ang kamangmangan. Sinimulan natin kahapon sa tulong ng Banal na Espiritu mula versikulo 1 hanggang 13. So magsisimula po tayo ngayon sa 2 kabanata ng Mangangaral, versikulo 14, tatapusin natin sa verse 26. Ito na po ang verse 14 sa 2 kabanata ng Mangangaral. In your notes mga kapanalig, or i-google po natin ito. Nalalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. Ngunit nabatid ko ring iisa ang hahantungan ng lahat. Iisa ang hahantungan ng lahat. Sabi ni Mangangaral King Solomon. Ito po ang kadugtong sa verse 15. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay siya muring sasapitin. Ano nga ba ang napala mo sa labis na pagkakamarunong? Pagkakamarunong? Tanong kasi ano nga ba ang napala mo sa labis ng pagpapakarunong? Ang naisip kong ito ay may wala ring kabuluhan, pagkat kung papano ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ay namamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. Kaya nga't kinamuhian ko ang buhay sapagkat pawang kahirapan lamang ang idinulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan, at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Wala ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. At sino ang nakakatiyak kung siya ay marunong o mangmang? Gayunpaman, siya pa rin ang magmamana sa lahat ng mga pinagpaguran ko at ginamitan ng karunungan sa mundong ito. Ito'y may walang kabuluhan. Ito may walang kabuluhan. Kaya nga, nangihinayang ako pagkat ako ay nagpapagod ng husto sa mundong ito. Lahat ng pinagpaguran ng tao'y pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay iba ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito ay walang kabuluhan at ito'y hindi tama. Nakakapagpapagod ka at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito. Ang isang tao, sa mundong ito ang isang tao, ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan.
Ang mabuti pa sa tao'y kumain at uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay pinagkaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanan ay pinagtatrabaho niya at pinaiimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Tulad lang ng paghahabol sa hangin. Napakagandang mga ngaral. Ikalawang kabanata po. Panghuli po natin tatalakayin ay nasa Genesis 12. Opo. Ang insights or lesson na sinulat ni John C. Maxwell sa Bible na to, New King James Version. Pagbasa mo, and then may paliwanag si John C. Maxwell. Kaya talagang ang laking tulong. Lalo na pag paulit-ulit nang babasahin mo ang Biblia. Dahil repetition affects dramatically our success conscious. Kung repetition ng negative yung ginagawa mo kapanalig, nakaka-apekto ng todo yan sa iyong pag-iisip. Kung repetition naman ng good, nagtatanim ka ng salita ng Diyos, tumutulong sa abot ng makakaya mo, naglilingkod sa Diyos, sa linis ng iyong puso at isipan, ay talagang makakamit natin ang tagumpay kasi tutulungan tayo ng Espiritu Santo at ng ating tamang pag-iisip. Kaya laging ipinapayo, nasusulat sa Romans 12:2, be transformed by renewing our mind. Ito na po ang ating huling pag-uusapan ngayon. A leader who went the distance. Itong leader na to ang pumunta sa distansya. Ibig sabihin, extra mile ang ginawa. Ang tinutukoy na leader po dito sa Genesis 12 verse 1, 25 at 11 ay si Tatay Abraham. Ito na po. When Jews in the New Testament days spoke of their heritage and spiritual legacy, they claimed Abraham as their father. John chapter 8 verse 33 tinapos sa verse 39. Tanong ni John C. Maxwell, why did they give him the title father? A term of respect synonymous with leadership because Abraham went the distance. So, ano ang ginawa ni Genesis na sinuan ni Tatay Abraham? Na siya ang tinawag na father ng mga Jews, ng mga Hudyo. Sa Genesis 11:31, ito po, tells us that Abraham's father, sino po ang tatay ni Abraham? Si Terah. T-E-R-A-H, Terah, set out for Canaan from Ur or the Chaldeans long before Abraham made a similar trip. But for some reason, Terah stopped in Haran and never continued his journey. Sa pang tanong, did Terah receive an original call from God to move to the promised land but neglect to follow through? Sagot ni John C. Maxwell sa sarili niyang tanong, we will never know. We do know that Abraham never made such a mistake
Although he made other leadership errors, Abraham always seemed to follow through on his commitments. When God called him to depart to unknown land, he went the distance. When enemies abducted Lot, yung pamangkin niya si Lot, and his goods, Abraham pursued the kidnappers and subdued ay pinasuko. Subdued them. Genesis chapter 4 verse 14 hanggang 16. When commanded to circumcise the males of his household, Abraham did it that very same day. Genesis 17 verse 23. And when God asked Abraham to take his beloved son Isaac to Mount Moriah and sacrifice him there, Abraham followed through to the last detail. Only a last-second angelic intervention spared the young man's life. Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 19. So, Bible verse, base ang lahat ng mga lessons ni John C. Maxwell. Kaya nga binabanggit dito kung saan niya kinuha yung kanyang mga lessons na yon. So, ang dulo, no wonder that God, the ultimate leader, called Abraham my friend. Saan po nasusulat yan? Na tinawag ni Father God na kaibigan si Abraham, si Tatay Abraham, nasa Isaiah chapter 41 verse 8. Yan po ang a leader who went the distance. Genesis chapter 12 verse 1 to 25 hanggang itinuloy sa tinapos sa 11. Ang next po ay the law of addition. Abraham takes the high road. Pag sinabing high road, mga kapanalig, ano pong unang pumapasok sa ating isipan pag bumabay tayo high road, mga matatarik na daanan, kahit sasakyan po tayo ay talagang kailangan lumamon ng gasolina, ng kadagdagang gasolina kasi nga matarik, ano? So kung tayo naman ay nagmamarathon or nagsacycling, ay talagang mahirap yan na umahon, di po ba? So ito, the law of addition, Abraham takes the high road. Sa Genesis chapter 13 verse 7 hanggang 15. Ito na po ang pamungad. Abraham and Lot. Si Tatay Abraham sa kanyang pamangking si Lot had reached an impasse. Impasse ay hindi pagkakasundo. Both, pareho, had so many possessions that a conflict arose among their herdsmen. Nagtatalo ang mga tao ni Tatay Abraham sa tao ni Lot kasi sa dami ng kanilang mga ipinapastol na hayop ay wala na halos mapastolang lupa, nauubos ang damo. So nag-aaway yung dalawang panig ni Tatay Abraham at panig ni Lot na pamangkin. So ito po na magandang aral na dapat nating pamarisan na ginawa ni Tatay Abraham. Yan po ay nasulat sa Genesis 13:7 na nag-aaway ang mga pastol o mga tauhan, mga servants ni Abraham sa kanila. There wasn't enough space for all of them to remain in the same area.
Hindi raw sapat para manatili ang sila doon, dahil hindi sapat yung pinagpapastulan nga ng mga servants nilang dalawa. It would have been easy for both of these men to overtaken with greed, sakim. And it would have been even easier for Abraham to insist on getting his own way. After all, he was the one who started the journey with God, and Lot was invited later. Abraham, however, practiced the law of addition. Ano po ang ibig sabihin ng law of addition? Ito po, sinasabi ni John C. Maxwell. By serving his nephew, he allowed Lot to choose which piece of land he wanted. Abraham would take whichever real estate Lot didn't take. He served generously and sacrificially, giving up what could have been his for the sake of someone else. Abraham could do this because ito yung mga dahilan kung bakit nagparaya si Tatay Abraham at humanga ang Diyos sa kanya. Nagparaya para walang away. Sige, piliin mo na yung gusto mong piliin lugar. Ano mang matira sa akin. Piliin mo na, mamili ka para hindi tayo tuluyang mag-away. Lalo na ating mga tauhan, sabi ni Tatay Abraham. So, ganun ang ginawa ni Lot. Ito po ang mga dahilan na the law of addition. Si Abraham ang tinutukoy dyan, valued his relationships more than his possessions. Mas pinahalagahan ni Tatay Abraham ang kanyang relasyon sa kanyang pamangking si Lot na more than his mga ari-arian, possessions. He recognized, pangalawa, that he already had more. He recognized that he already had more land than he or Lot needed. Verse 9. Yung kanina, yung valued relationship more than his possession, nasa verse 8. We are talking about Genesis 13 po pa rin tayo, mga kapanalig. Ang sumunod po, he knew, alam ni Tatay Abraham that God was in control and would do him justice in the end. Alam ni Tatay Abraham na si Father God ay nasa control. At ibibigay ni Father God kay Abraham ang hustisya sa dulo. So this is a great example of a leader taking the high road. Those who do this believe life is too short to keep score. These high road leaders realize that God is better at providing for them than they are for themselves. Lot's decision took him to Sodom, a place where his family experienced a bitter life, mapait na buhay. Ang nahantungan ni Lot, pinili niya ang Sodom na syudad. Abraham heard from the Lord and received a bountiful promise. Yan po ang dulo ng napakagandang lessons. Pupulikin na pulutan natin ang aral. Ang aral po dyan ay magparaya dahil hindi tayo ipalulugi ng ating Panginoon. Opo, God is forever in control. Measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. And then gratitude is an attitude that hooks us up to our source of supply. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the architect of the universe,
to the spiritual core of your being. It is a phenomenal lessons. Anong sabi ni Dr. Matthew Walker? Regularity is a king. Kung regular kang nagpaparaya, yan ay magiging hari ng buhay mo at hindi ka ipapatalo ng Panginoong may kontrol ng lahat. Kaya kay Lord Jesus Christ tayo kumapit, mga kapanalig. That's it for now. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Shoutout sa kay Angelica na asawa ng pamangkin kong si Ryan, kay anak ko Patrick, kay Kuya Romy na napakasipag mag-comments at talagang hindi nagsasawang mag-transform by renewing our mind. God bless. Papuri sa Panginoon. Bye-bye now.